Now, I welcome you to the third part ng financial wellness course mo. I'm sure excited ka na to know more about investing. Pero before tayo mag-proceed sa investing, importante na manageable or zero yung debts mo. Bakit? Kasi kung may utang ka man or hindi manageable yung debts mo, mas malaki ang interest ng mga utang kaysa sa potential interest ng mga investments. Now we will discuss about managing and eliminating your debts. What is debt? Debt is borrowing money from others, people or business, and returning it with interest. Why people have debt? Bakit may utang ang mga tao? Because they do not have enough money for something they need or something they want. So umuutang ang isang tao dahil kulang yung pera niya pambili sa isang bagay na kailangan niya or isang bagay na gusto niya. Now magpapakita ako ng statistics with regards to Filipinos and debt. This is conducted by a consumer research and data analytics firm. They had 500 respondents and close to 50% daw ng respondents na yun sa Philippines currently have debts or loans. Bakit nga ba madalas umutang ang mga Pilipino? Number one reason is need for immediate funds. Ito yung top reason at 41%. Then the next top reason is covering unexpected expenses like medical bills and car repairs. Now, magbibigay ako ng somewhat new na definition ng debt. Debt is spending your future income today. Typically, ang present income mo ay para sa present needs and wants mo. Pero pag hindi sapat ang present income mo or wala kang enough savings, most likely uutang ka para sa present needs and wants mo. Tama ba? Kapag umuutang ka, ginagamit mo na ang future na income mo or pera mo para sa needs and wants mo. Bakit? Dahil part ng future income mo ay pambayad na ng inutang mo today. Tama ba? So, imbis na para sa future needs and wants mo, dapat ang future income mo, nabawasan na ang pwede mong gamitin in the future dahil pinambayad mo ng inutang mo. Technically, ang pagbayad ng utang ay parang pag-save with interest pero para sa ibang tao, imbis na sa sarili mo. Bakit? Hindi ba kapag umutang ka, typically hinuhulugan mo yan kada buwan? So para ka rin nag-iipon. Pero ang masama doon, para yun sa ibang tao, hindi para sa'yo. Okay lang ba yun sa'yo? Sana hindi. So ano ang pwede natin gawin? Mag-budget ka, mag-save ka, protect mo yung income mo, at mag-invest ka para sa future needs and wants mo. How to avoid debts or how to avoid additional debts. Number one, live within your means. So balikan mo yung part 1 ng financial wellness course natin about cash flow. Gumawa ka ng budget at sundin mo yun kada buwan. Gumastos ka lang based sa budget mo for your needs and wants. Kung may gusto ka pero wala ka sa budget, huwag mo muna bilhin or pag-ipunan mo muna. Number 2, build your savings. Balikan mo ang part 1 ng financial wellness course about savings. Pilitin mo mag-ipon kada buwan para kapag may unexpected na expenses, sa savings mo ikaw kukuha. Hindi mo kailangang umutang. Number 3, build your sinking fund or travel fund. Separate itong sinking fund at travel fund sa savings mo. Pag-ipunan mo na rin separately kung gusto mo ng gadget, for example, or pumunta sa concert na medyo pricey, or mag-travel para hindi mo na kailangang umutang. Para kukunin mo siya sa sinking fund or travel fund mo kung ano mang gusto mong tawag dyan. Number 4, pay your credit card bill in full each month. Kung may credit card ka, bayaran mo lagi in full yung due mo para hindi ka mag-incur ng interest. Paano? So una, kung may credit card ka and ginagamit mo siya for your monthly expenses, i-treat mo siya as cash or debit card. Yung gagastusin mo with your credit card ay kung ano lang yung laman ng bank account mo with regards to budget mo for the month or kung ano lang yung hawak mong cash para pag dumating na yung bill mo, mababayaran mo rin siya agad ng buo. Kung may big ticket item ka naman, bilhin mo lang ang mga bagay na covered ng savings mo or mga napag-ipunan mo na through your sinking fund or travel fund. So kung gusto mong gamitin yung credit card mo for the points or the perks, bayaran mo siya agad through your savings or sinking fund or travel fund kung ano appropriate. Additional note for debt management. For big loans like car loan, house loan, condo loan, etc., maximize natin yung down payment. How? Pag-ipunan mo muna yung down payment para sa dream car mo, or dream house mo, or dream condo mo. Bakit? Para pag malaki ng hulog mong down payment, magiging maliit lang yung monthly amortization mo. So in total, maliit rin yung total interest na mai-incur mo sa duration ng loan mo. Next, monthly amortization shall be less than
or equal to 20% ng income. So yung monthly amortization mo, dapat maximum lang ng 20% ng income mo. If may loan ka na binabayaran, this will fall within the 50% budget for your monthly needs. So kung 20% ng income mo ay para sa pambayad lang ng loan mo, 30% na lang yung budget mo for your other needs. Tama? Manageable pa ito if ever. Pero kung more than 20% na, mahihirapan ka na nun. At baka need mo na i-sacrifice yung ibang aspect ng finances mo. Gusto mo ba yon? Hindi, syempre. Kaya, kung maglo-loan ka man, yung monthly amortization mo, ipasok mo lang sa 20% ng income mo. In this way, maiwasan natin ang repossession ng kotse mo or foreclosure ng house or condo mo. Kasi pasok siya sa budget natin. Tama? If may substantial amount ng debt ka or may ongoing loans, ideal na kumuha ka ng life insurance plan to pay for your debts or loans if you are taken out of the picture. Bakit? Gusto mo bang manahin ng family mo ang utang mo? Sana hindi. Or, gusto mo ba na hindi matuloy ang hulog sa bahay mo or sa kotse mo at mabaliwala ang mga past na nahulog mo na kapag bigla kang nawala sa picture? Sana hindi rin. Yun ang purpose ng life insurance plan. So, pag nawala tayo sa picture, tuloy-tuloy pa rin yung hulog sa car mo or sa house nyo at hindi mamanayin ng family mo yung utang mo. Ideal na life insurance plan for this is term insurance plan na same term ng loan mo. Ayan, tapos na yung about debt management. To end this part of the course, kung gusto mo mag-move forward in this aspect ng finances mo, pwede kang mag-book ng indaping session. So ito ay face-to-face or virtual session. We can discuss paano eliminate yung debts mo kung meron man, at kung meron ka mang utang, siguraduhin natin na hindi ito manahin ng family mo. And kung may plano ka mag-loan in the near future, pwede muna natin yan i-discuss bago may proceed para ma-check natin kung tama yung steps na i-undertake mo. Pasok ba yan sa cash flow mo? May tamang savings ka ba para dyan? May tamang protection ka ba para dyan? Paano ang magiging bayad sa utang kung hindi ka maka-work for some time or mawala ka sa picture? Matutuloy ba yan ng family mo? Yung mga bagay na yan dapat pag-usapan at dapat paghandaan muna. In this session, magko-customize rin tayo ng financial plan na pasok sa need mo, pasok sa goal mo, and pasok sa budget mo. Plus, meron ka pang free financial blueprint para may overview ka ng buong finances mo. From cash flow, savings, protections, mga binabayaran mong utang, then later on, investments. Ayan. So gusto mo ba yon? Schedule ka lang sa baba ng indaping session kasi limited slots lang din to. Or pwede mo rin tapusin muna ang part 4 ng financial wellness course about investments for ka mag-schedule ng indaping session. So see you sa part 4 ng financial wellness course mo about investing and see you sa indaping session. So thank you.